So, cross or vector product of vector A and B is actually a vector. Okay? So, let's say, ang sagot sa vector na yon, A cross B, so ganyan daw siya basahin. A cross B. Okay? Hindi A times B, no? A cross B. Okay? A cross B is equal to vector C. Okay? So, yung A cross B, that is also equal to magnitude of A times magnitude of B times sine of angle between them. Yung angle theta na yan, still the smaller angle between A and B. Ganun pa rin. Quantity multiplied by a unit vector normal to both A and B. So, what do I mean? Okay. Let's say meron kayong vector A tsaka B. Nandito nakapwesto si A, no? Ito si A. Kita yan? Nandito naman si vector B. Okay? So, yung sagot daw nila is a vector. Okay? Is a vector. Kasi vector product. Kaso may direction. Okay? So, papunta yung A dun sa B. Okay? Ganun daw ang direction nun. Kapag daw A cross B, papunta yung A dun sa B. Okay? So, yung sagot nila is ganito. Try nyo gawin yung right hand screw. No? Right hand screw. Para kayo naka-okay niyan eh. Okay? So, yung A, i-move nyo yung kamay nyo na naka-okay. Yan. Yung from A to B. Di ba, ano yan? Para kayo nag-i-screw nun. No? Right hand. Kailangan right hand Huwag left hand. Right hand screw eh. Okay? So, A to B. So, yung thumb mo, yun yung direction ng A cross B. Yung sagot niya. Ayan o. Ayun yung direction ng vector. A cross B. Okay? Tandaan nyo, yung A cross B is orthogonal with respect to A. Okay? Tandaan nyo ulit, yung A cross B is orthogonal to B. Okay? So, both, yung A cross B is both orthogonal to A and B. That's why, ito yung A sub N. Yan. Yan yung A sub N. Yan yung vector, unit vector along the direction of A cross B. Okay? So, sabi, para ka nag-i-screw nun, no? Pataas. Okay? So, class, try nyo baligtarin B cross A. No, B cross A. Tandaan nyo, hindi equal yung A cross B sa B cross A. Hindi equal yon. Okay? Hindi equal yon. Okay? Kasi sabi ko sa inyo, yung nauna, papunta sa vector B. A, papunta sa B. Ito naman, baligtarin natin. Yung B kasi, papunta sa A. Okay? So, ang mangyayari niyan, di ba, B cross A. Babaligtad yung, para kayong magiging thumbs down yan eh. Magta-thumbs down kayo dyan. Kasi, sa kabila yung direction. From B to A. No? Pag pinihit nyo yan, di ba, drawing ko lang ulit, ito yung A, ito yung B. B cross A tayo. No? Nandito yung thumb mo, naka-okay. Nandiyan yung thumb mo. Okay? Yung B, papunta dito kasi ipipihit nyo ulit. Di ba pag pinihit nyo, katulad ng pihit nyo dito. Okay? So, pag pinihit nyo dyan, B to A, so mapipilitan yung thumb nyo, ito yung direction niya. So, ito yung direction ng sagot mo. Okay? Pababa. Nandito rin syempre yung A sub N. Yan yung unit vector normal to both A and B. Still, 90 degrees or orthogonal siya, yung sagot, dun sa vector A. Ganun din sa vector B. Tandaan yan. Okay? They are both orthogonal to both
A and B. Yung sagot sa B cross A. Okay? Usually, nagkaiba lang naman sa direction yan. I think parehas pa rin yung magnitude. Okay? But still, a vector is a vector. Magkaparehas man yan sa magnitude, pero ang direction magkaiba na yon. Okay? So, kapag sinabi dito, sir, ang sabi dito, A sub n, that is a unit vector normal to the plane determined by A and B. Okay? O, let's say, nandun kasi sa ano yan, let's say, ito yung may isang papel, no? May papel dyan, tapos, yung side nito, ito yung vector B, yung side nito, ito yung vector A. O, di ba, nasa isang plane lang sila. Considering A cross B, so take note, papunta yung A sa B. Kung ito ay A cross B, gagawin natin. So, yung sagot niya na A cross B, that is perpendicular with respect to the plane, no? Perpendicular with respect to the plane. Meaning, perpendicular din siya to both vector A and vector B. Okay? Okay. So, pwede din natin tawagin na right hand rule. No? Right hand rule. Okay? Right hand rule. Tandaan nyo itong right hand rule. Okay? Right hand screw, right hand rule. Okay. Yung A, halimbawa A cross B ha? A cross B. A cross B. So, yung A, yun yung nasa index. Yung B, yun yung nasa middle. Okay? Then, yung thumb nyo, yun yung sagot. Take note, these are both 90 degrees with respect to A and with respect to B. Yung A cross B. Okay? Yung A, tandaan nyo, papunta dun sa B. So, parang yung daliri nyo, pinipitik nyo dun sa middle finger, papunta dun. No? A cross B, ganun daw yon. Okay? So, kapag kinuha naman yung magnitude ng cross or yung cross product or vector product, so magnitude ng A times magnitude ng B times sine ng angle. Okay? So, yung magnitude ha, magnitude. Okay? So, walang A sub n kasi ano lang yan, scalar. Scalar. Kapag magnitude ha, kapag naka-magnitude. Pero kapag A cross B, yung mismong A cross B, vector yon yung sagot na yon ha. Tandaan nyo, vector yon. Okay? So, ito. So, ganito, para matandaan nyo to ha. Okay. So, X, Y, Z, o kaya I, J, K. Okay. So, dito gawin ko na lang I, J, K. I, J, K. So, I, J, K. Para kayong nagbabasa ng ng alphabet, no? Okay? So, kapag I cross J, I cross J, okay? I cross J. Tandaan nyo, ang cross product, okay? Ang cross product ay magnitude ng I, 1 lang yon times magnitude ng J, 1 lang din yon. Sine of angle between them, angle between I and J, 90 degrees yan. Okay? Again, this is XYZ. Tapos, I, J, K. Okay. Sine of 90. Okay? Times A sub n. Ano yung unit vector normal to both IJ? IJ, no? IJ, edi K. So, yung I cross J is equal to K. So, ganito ha. Kapag IJK, I cross J, ang sagot, K. Para lang kayo nag-alphabet, no? Pag I cross J cross K, babalik lang sa I yun. Okay? K cross I is equal to J. Okay? K, I, J. Okay. Pero kapag kabaligtaran, no? J cross I, kabaligtaran, no? Gagawin mo lang negative yung K.
no? J cross I, negative K. Okay? K cross J. So, negative I. So, ganun ha. Tapos, kapag pinaulit, no, I cross I, that would automatically be equal to 0 kasi yung formula ng cross product is may sign ng angle between them. Eh, 0 yun. Sine of 0 equals 0. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung loss na valid lang dun sa cross product. Okay? Tingnan nyo yung commutative law. Okay? Hindi pwede sa cross product. Yung A cross B, hindi pwedeng maging B cross A, kabaligtaran. Hindi. Lagyan mo ng negative. Negative B cross A. Ayan. Yan, para siya maging parehas. Okay? Kapag naman associative law, ayaw din. Kanina sinabi ko sa inyo, yung A cross B, then cross C, magkaiba yan kapag inuna nyo yung B cross C tsaka cross A. No, magkaiba yan. So, hindi parehas yung magiging sagot. No? Associative law fails. Okay? Pero pag distributive law, pwede. Okay? So, ito yung other formula para sa A cross B. Diba, pag tinanong naman kasi ano yung A cross B, eh sa formula nyo, wala naman angle na given ulit. Ang gagawin nyo is Kramer's rule. Okay? Tandaan nyo to. Pero, yung formula, huwag nyo tandaan pala, no? Hindi mo kailangan kabisaduhin to. Okay? So, ginawa nyo na to sa circuits nun. Okay? Kapag nag-Kramer's rule kayo, unahin natin halimbawa, I. Pag tinakpan nyo yung I, di ba? Tinakpan nyo yung I, ang matitira ito, A2, B3, no? Minus A3, B2. Okay. Kapag naman IJK, so minus J. Minus J naman. Kapag tinakpan mo yung J, no? Matira dyan, A1, B3. Okay? So, take note ha, minus J yun ha. Automatic yun. A1, B3 minus B1, A3. Okay. Minus B1, A3. So, plus K, plus K, plus K. So, ito naman, no? A1, B2, no? A1, B2. Anyway, ito na rin yun. A1, B2 minus A2, B1. O B1, A2. Pares lang. Okay? So, same lang yan, no? Ito rin din yan yung nakalagay dyan. Okay? So, yung isa sa pinagagamitan ng vector product, itong mga area ng parallelogram. So, halimbawa, pinahanap yung area ng parallelogram, considering ang dalawang side niya, parallelogram, pag sinabing parallelogram, dalawang side nun, parallel. Okay? So, yun na rin yun. Okay? Yun na rin yung vector na yun. No? Ito, parallel dito, same lang yan. No? Let's say vector B, vector U, yun yung mga side niya. Okay? And another given is angle between that vector U and B. Okay? Back to geometry, ang area ng parallelogram is equal to, let's say, given yung sides. Let's say, pwede rhombus to, no? AB, tas yung angle between them. So, AB, A times B, yung side, times sine ng theta. Okay? So, ganun lang yun, no? It resembles kasi yung cross product dun sa formula ng parallelogram. Thing is, kunin mo lang yung, kung ito ay vector, so, area ng parallelogram is vector ng U, ito na lang, times magnitude ng vector B, sine of angle between them. Or is just equal to the absolute, okay, the magnitude of cross product of U cross B. Okay? Pwede yan. So, sa area ng triangle, kalahati, multiply ka lang ng kalahati, no? 1/2 times U cross B. Kasi ang kalahati ng parallelogram is yung triangle. Okay. So, mag-multiply ka lang ng 1/2 doon sa formula.
Okay? Pwede yung diretso sa calculator yung ganito. Okay? Halimbawa, find A cross B if A and B is given. Okay? A cross B. O, vector A. Kapag maglalagay kayo sa Kramer's rule class, walang given na angle eh. Kramer's rule ang gagamitin natin. So, sa first row, IJK. Okay? First row, IJK. Okay. Sa second row, yung naunang vector. So, yung A. So, kunin nyo lang yung component. 1, 1i plus 1j. Yung k wala, so 0 to. Okay? Dito naman sa vector B, so 0 yung I. So, 1j plus 1k. Okay. So, mag-Kramer's rule na tayo. So, that is equal to, mauna yung I. So, positive I. So, 1 times 1 minus 1 times 0. Okay? Minus j. Okay? So, j, 1 times 1 ulit minus 0 times 0 plus k. 1 times 1 minus 1 times 0 or 0 times 1. Okay? So that the answer is, so 1i, so I, minus 1 ulit, minus j, plus 1 ulit, plus k. Plus k. Okay? Yan yung A cross B. Next. Again, find A cross B if A and B is equal to these vectors and determine also the angle between them. Okay? Dito, pag ka, pinahanap yung angle, pwede yung padaanin ulit sa dot product, ganun. Okay? Kung A cross B, pwede din naman. Okay? Halimbawa, A cross B, di ba, equal yan. Pwede yung perform yan directly as Kramer's rule. Tapos, pagkatapos nun, di ba, Kramer's rule. I, J, K. Tapos, nilagay mo dito, A, 2, 3, negative 1, saka negative 1, 4, 5. Tapos, makakuha kayo ng sagot na vector. After that, magnitude ng A cross B, take note, is equal to magnitude ng A times magnitude ng B times sine of angle between them. O, pwedeng ganito na yung solution nyo. Sine of theta equals this one. Okay? So, pwedeng diretso sa calculator. Pwedeng hindi. Okay? So, A cross B class, ano to? 2 times, ay, hindi. So, I muna sa I. I. So, 3 times 5, diretso ko na, minus negative 1 times 4, negative 4. Okay? Minus j, 2 times 5, 10, minus negative 1 times negative 1, positive 1. Plus k, 2 times 4, 8, minus negative 1 times 3, negative 3. So that A cross B is equal to 15 plus 4, 19i, 10 minus 1, 9, negative 9j, plus 8 plus 3, 11k. Okay? So, yan yung A cross B. Tapos, kunin nyo yung magnitude niyan, that is, then, kasi sine of theta, magnitude ng A cross B, di ba?
over magnitude ng A over magnitude ng B. Ano yung magnitude ng A? Square root of 19 square plus 9 square plus 11 square all over square root of A 2 square plus 3 square plus 1 square. Square root of ano ba to? 1 square plus 4 square plus 5 square. Okay. Tapos, arc sign nyo lang. Okay? Arc sign of the answer. Okay? Ang sagot, class? 78.1 degrees. Sige, diretso na natin. 78.1 degrees. Sige, sige. Check natin. So, theta equals 78. Okay. So, next, triple products. Yung triple products na to, tandaan nyo, gawin nyo na lang tong, ano na to, yung tinuro ko sa inyo, cross B, cross C, then A dot, ganun. Kahit di nyo naman tandaan tong mga to, no, yung mga formula na yan. Mga ano lang yan, yung equivalent ba? Okay. Hindi ko natin gawin. Ganun dito. Yung number 3, etong isa is scalar triple product. Ito naman ay tinatawag na vector triple product. Okay? Ang scalar triple product ginagamit sa pagkuha ng volume of parallelepiped. Okay? 'Di ba? Parang rectangular na 3-dimension to, no? Ang tawag sa kanya parallelepiped. Okay? Considering yung tatlong edge niya is vector. Let's say UVW. Okay? Plus pag kinuha yung volume, no? Volume is equals to, tandaan nyo, meron siyang absolute, no? Absolute value. Ang ibig sabihin nito, para maging positive palagi yung sagot. Hindi siya yung magnitude, kundi absolute. Kasi ang sagot diyan is scalar. Ayan, no? Scalar. No need to get the magnitude. Yun na yun eh. Gagawin mo lang absolute kasi ang volume dapat positive. Sir, ano ba dapat ang unahin ko? Kung kahit naman magkabali-baligtad yan. B, dot product with U cross W. Okay lang yan. Magkabali-baligtad sila. Wala naman silang tutumbokin na ito dapat yung mauna, yung U, then cross product nito. Okay lang magkabali-baligtad yan. Okay? Basta naka-absolute value, ha? Okay? So, yun. Halimbawa, meron tayong tatlong vector. P, Q, R. Ano daw ang Q dot R cross P? Okay? So, tandaan nyo, ang R cross P ang inuuna dyan. Okay? Doon sa A. No? Tapos, saka mo i-dot product. Okay? Halimbawa, solution, no? Okay. R cross P. Okay? Ano yung cross product ng R saka ng P? Oh. Input natin sa calculator to, ha. Ang sagot, 346. Yan, 346. So, ibig sabihin, 3i plus 4j plus 6k. Okay? 346. Okay. Calculator yan, ha. Next. Yung sagot dyan, the dot product, no? Yan yung vector answer, di ba? Yung dot product ko, so yung Q dot R cross P. Ida-dot product ko dyan sa Q. Okay? Hindi nang magkabaligtaran yan. No? Dot product dun sa vector Q. Yun yung pangalawang vector. So, that is vector B. Okay? Equal. Okay? So, sagot ay 14. Okay? So, sa letter B, makinig kayo mabuti sa letter B.
Okay? A unit vector perpendicular to both Q and R. Okay? Ano sa tingin niyo yun? Halimbawa, ito yung vector Q, no? Vector Q. Ito naman yung vector R. Okay. Tapos, hinahanap yung vector. Okay? Yung vector perpendicular to both Q and R. Tandaan nyo, kapag kinuha nyo yung product nila, okay, anong kukuha? Halimbawa, Q cross R, okay, nakukuha yung vector perpendicular to both Q and R. Yun ang ibig niya sabihin doon. Kunin mo yung cross product. Okay? Pero, may isa pang vector. Okay? Ano, unit vector hinahanap eh. Unit vector. Yun yung vector, di ba? So, yung vector na yon, kukunin mo pa yung unit vector niyan. Okay? So, take note, ang unit vector ng QXR is equal to, ayan, yung cross product nito divided by yung magnitude niyan. Okay? So, yan lang yan. No? Okay? Unit vector. No? Kaso, dalawa daw yon. Kasi pwede din daw sa ilalim. Okay? Kasi perpendicular pa rin naman sa Q at saka sa R yun. Okay? Yung R cross Q. Okay? Pwede pa rin. Pero pinagkaiba lang nito ng QXR at saka ng R cross Q, negative sign lang naman. Okay? Kaya pag may nakuha tayong ganito, lagyan lang natin ng positive, negative. Okay? Dito ko lang gawin. O, B. Okay? So, kukunin ko yung Q cross R. Q cross R. Okay? Q cross R. So, calculator ulit. Okay? Q, yun yung vector B. Vector B cross R. Ayan yung vector C. Okay? Ayan. 5, 2, negative 4. Yung vector answer, kunin natin. Di ba? Ito yung vector answer na yan. Okay? 5, 2, negative 4. 5i plus 2j minus 4k. 5, 2, negative 4. Tama ba? Ayan, ayan, ayan. So, ito yung nasa vector answer. Currently, nasa vector answer yan, mapupunta. Okay? So, yung vector answer, kukunin ko yung cross, yung unit vector niya. Okay? Kukunin ko yung unit vector niyan. Okay? So, mangyayari, that would be the vector answer, no? Vector answer. So, sabi, wala daw divide doon. Pwede multiply natin ng 1 over yung absolute value ng vector answer. Okay. Ang makukuha nyo dyan, yan yung unit vector ng A cross R. Okay? So that is equal to 0.7453 I 454 pala. Kasi yung katabi 5. Plus 0.2981 J minus 0.596. 5963. Okay. Ayan. Okay. Yan yung A. Kaso, pwede yung kabaligtaran yan. Okay? So, positive or negative. So, gagawin ko, yung unit vector na hinahanap dyan is positive, negative. Kasi positive siya. Positive or negative. 0.7454i. So, positive or negative 0.2981j. Kung ito ay negative, so parang mangyayari ganito. Negative or positive. Ganun na. Positive, negative. Hindi pwedeng positive, negative din to. Kasi nauna yung negative, positive. 0.5963k. Okay? Yan yung unit vector
perpendicular to both Q and R. Okay? Okay, next. So, hanapin natin yung area ng parallelogram. So, halimbawa, may adjacent U and B. Okay? Area ng parallelogram, tandaan nyo, is equal to the magnitude of U cross B. Okay? Magnitude yun lang yun. No? So, halimbawa, no? Cramer's rule, I, J, K. Tapos yung U, 1, 1, 1, no? 1, 1, 1 lang. Yung B, 0, 1, 1. No? 0, 1, 1. No? 0, 1, 1. That is equal to I. So, 1 times 1 minus 1 times 1 times I minus J. 1 times 1 minus 0 minus 1 times 0 plus K. Yung K, 1 times 1 minus 1 times 0. So, that is equal to magnitude ng 1 minus 1, so 0, negative 1J, negative J, negative J plus K pala to. Plus K. Ang magnitude ng negative J plus K, square root of 1 squared plus 1 squared or square root of 2. Okay? So, yung area ng parallelogram is square root ng 2 square unit. Okay? 1.44 lang yun, di umabot ng dalawa. So, square unit. Next, ano daw yung volume ng parallelepiped? No? Okay. With adjacent sides, U, V, and W. The solution. Ano ang volume nito? Sabi, ang volume niyan ay yung absolute ng U dot quantity B cross W. Okay? Sabi sa inyo, kahit magkabali-baligtad yung vector na yan, ha? Okay lang yan. Okay? So, yun. Tingnan natin kung pwede sa calculator to. Yung direction ng ganito. Okay? So, ang gawin natin, input natin lahat sa calculator. So, U, that's vector A, shift vector A. So, 3. No? Dot product, 7, with cross product ng B and C. Okay. So, absolute value, shift absolute. Okay? Equals of positive 2 equals 2 cubic units. Okay? Naintindihan class? Okay? Diretso nyo sa calculator. Next, find the area of the triangle with vertices PQ and R. Okay? Halimbawa lang, no? Pero, hindi, kahit hindi siya talaga yung ipa-plot na, ano, dun sa mismong point nila. Okay? Pakita ko lang yung triangle. Halimbawa, ito yung triangle na nabuo dyan. No? Not necessarily i-plot, no? So, halimbawa, ito yung point P, ito yung point Q, then this is the point R. Okay? Tandaan nyo, ang pagkuha ng area ng triangle is kalahati ng magnitude ng dalawang side cross product nila. Halimbawa, ang side na to ay R sub PQ. Ang tawag dito, distance vector, no? R sub PQ. Pili ka lang dyan, tatlo yan eh. Okay? Tatlo yan, pero dalawa lang ang kukunin mo kahit saan. Okay? So, hindi kayo pwedeng magkamali yung kahit ano, kahit anong gamitin nyo. R sub PQ, then the other one, R sub, let's say ito, QR, no? QR. Okay? So, let's say, cross product ng R sub PQ, PQ. Cross R sub QR. Ayan.
Halimbawa, ganyan R sub PQ cross product with R sub QR. Okay. Oh, okay. Yung R sub PQ, di ba ano lang naman yan? Distance vector, P to Q. Okay. P to Q. So, 4 minus 2, 2, 2 minus 3, negative 1. Negative 1 minus 5, negative 6. Okay. Pag naman R sub QR, Q to R, Q to R. So, 3, 3 minus 4, negative 1. 6 minus 2, 4. 4 minus negative 1, 5. Okay? So, cross product nun. Then, absolute value, magnitude nun, nung, so, input ko na lang to sa calculator ulit. Let's say, ilalagay ko to sa vector A, ito sa vector B. Okay? Ito yung sinasabi sa inyo, no? Diretso nyo lang to sa calculator ulit. Okay? So, pag in-input nyo sa calculator, vector A, no? Mode 8. Vector A, 1 dimension, 2, negative 1, and negative 6. Negative 1, 4, 5. Okay. Kukunin ko na yung absolute nila, ay magnitude. So, shift absolute. Okay. That is vector A cross product dun sa vector B. Okay. Tapos yung sagot na yun, multiply ko ng 1/2, 0.5. So, yung area ng triangle is 10.32 square units. Okay.